Well, sa gabi pong ito, nais kong dumako tayo sa isang maikling mensahe. I would like to deliver something to you na magiging katatagan po natin. And I pray that this message be something that we can take hold of, na palalakasin po tayo sa kalagitnaan ng ating kahinaan. In the Word of God, ay meron pong mga descriptions na mga magaganda na sinasabi. For example, naroon po yung word na conqueror. Naroon yung word na overcomer. At naroon din po yung word na ang sinasabi ay victors o victory. Ito po ay mga salita na ginagamit sa banal na kasulatan, especially sa King James Bible, na kung saan ang pagkakagamit po ay merong premise. Hindi lang po ito isinusulat o sinasambitla ng mga authors. Subalit mayroon pong mga pinanggagalingan ng lahat ng ito. Okay? Now, tatlo po ang ating titingnan sa gabing ito. Ang una ay doon sa Romans chapter 8 and verse 37. Okay? Ang pamagat po ng ating mensahe sa gabing ito ay are being conquerors, being overcomers, and having victory. Ayun, are being conquerors, being overcomers, and having victory. Ito pong mga bagay na ito ay dapat ay maisapuso po natin. Lalo na, alam niyo po, we are in the midst of a war. Totoo po ito. At ang gera pong ito na ating kalalagyan, ang pinakakaaway ay COVID-19. Ano po? Meron tayong mga taong nasa front lines. Meron mga naniniwala na ang pinakaunang front lines po natin ay yung mga pamilya. Meron mga naniniwala na ang pinaka-frontliners po natin ay yung mga sumusugod, no? Yung mga nasa defense. Okay? Parang yung mga militar na they stand for the defense of the country. Yun yung mga doktor, yun yung mga health workers. We are in a battle. And as this battle is physical, it is also spiritual. Kung kaya nga po, dumadako tayo sa banal na kasulatan upang maunawaan natin. Naniniwala tayo mga mananampalataya, lalong mga Bible believers, na we are conquerors. Okay? And that we are overcomers. And we have victory. Pero saan po nanggagaling ang lahat ng mga ito? Okay? So, let's go to Romans chapter 8 and verse 37. No? Basahin po natin hanggang verse 39 para maunawaan natin. Okay, ito ang sinasabi ni Apostle Paul, and he was writing to the believers in Rome, and he was saying this, "Nay, in all these things, we are more than conquerors through him that loved us. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord." Napakaganda po na we are referred to be conquerors. In fact, not just conquerors. Okay? Ang pagkakasabi po ay we are more than conquerors. You know, there were conquerors in the past. No, yung mga nagko-conquer ng mga empires, conquerors, sila yung nakikipag-battle and everything. And when they conquer lands, they conquer yung mga rehiyon and everything. Ano po? Yung mga katulad ng mga world empires na nangyari po sa ating history. Okay? But you know what? Ang sinasabi po, we are more than any kind of conquerors. And you might ask, Bishop, Pastor, paano nangyari that we are more than conquerors? Ang hina-hina naman natin. Hindi po ba? How can we be conquerors? Wala nga tayong mga armas, wala nga tayong mga kung ano-ano mga gamit. Well, unang-una po, ang ating mga weapons are not weapons na physical. Ang ating pong weapon ay ang weapon na sinasabi ng salita ng Diyos. Okay? At ang ating armor,
I have preached on that separately some weeks back. Ano po? But paano po tayo bilang mga mananampalataya, bilang mga anak ng Diyos, bilang mga may Kristo sa puso, naging mga conquerors? At paano natin uunawain at tatanggapin na we are actually more than conquerors? Is this a matter of just being convinced that we are? Ano po? Is this a matter of just, para bang, sabi, ganun daw eh. Pero alam niyo po, ang pananampalatayang Kristiyano ay pananampalatayang matalino sapagkat hindi naman tayo nagtuturo ng isang bagay na hindi po natin tinitingnan sa salita ng Diyos. And the Word of God is clear to us. May premise. Ang sabi po natin, may sandigan. Ang lahat po ng claims natin. For example, ang sabi, we are more than conquerors. Okay? Paano? Ang sabi, through Him that loved us. Sa pamamagitan niya na umibig sa atin. Okay? Well, okay. So, hindi pala tayo pwedeng maging conquerors na ang pag-ibig ni Kristo ay labas po sa atin. At si Kristo mismo. Okay? May I just explain this? Ano po? Si Kristo ang ating tinatanggap. Siya ang namatay sa krus ng Kalbaryo. At alam niyo po ngayon, ang simula ng Holy Week. Ano po? At ginugunita na naman ang pagparito ng ating Panginoon and how the Lord Jesus Christ died on Calvary's cross and how he was buried and how he rose again. Okay? Now, tayo pong mga mananampalataya na sumasangguni sa salita ng Diyos, sa Bible, ang unawa po natin ay si Kristo ang siyang ating tinatanggap sapagkat siya ang namatay sa krus ng Kalbaryo, siya ang nilibing, at siya ang nabuhay na mag-uli. Okay? So, siya ang ating tinatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya. And when we say we receive Him by faith, it means simply na sapagkat ito ang sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi po natin makikilala si Kristo na ang gamit po natin kung ano-anong mga libro. And it's only the Bible, the Word of God, that declares about the Lord Jesus Christ. Wala na pong iba. Hindi ito nakukuha sa mga norms, sa mga kung ano-anong mga kultura and everything. Hindi po ito nakukuha sa figment of imagination. It's only the Word of God that tells us about Jesus Christ, that tells us about God, that tells us about the love of God, no? For God so loved that He sent His only begotten Son. And nung dinescribe po sa banal na kasulatan, ang pag-ibig ng Diyos, ito po yung pag-ibig na napakadakila. Kaya nga po ang sabi ng John 3:16, God so loved. Ay, yung word pong yan na so ay napakalawak ng abot. Okay? Now, ang premise po ng ating pagiging conqueror, ang sabi is through Him, through Christ, that loved us. Ibig sabihin po, kapag si Kristo ay nasa ating puso, okay, nasa atin din ang pag-ibig ng Diyos. Hindi po maaari na nasa iyo at claim mo na si Kristo ay nasa puso mo, tinanggap mo siya, na wala sa iyo ang pag-ibig ng Diyos. Okay? It must be that the love of God is in you. Ang lahat ng tumanggap kay Kristo ay hindi lang po tumanggap ng kapatawaran sa kasalanan, hindi lang tumanggap ng buhay na walang hanggan, kundi tinanggap din at nasa Kanya ang pag-ibig ng Diyos. Okay? Now, ano po ang nangyari? Sapagkat si Kristo, no, ang pinaka-personification ng pag-ibig ng Diyos sa atin. And when Christ dwells in us, sapagkat tinanggap po natin siya, abay, we cannot be separated from Him. Okay? Ang ibig sabihin po ng death is separation. Ngunit ang ibig sabihin ng life is unity. Magbaliktad po yun, opposite yun. Okay? So, to die is to be separated from Christ. But to have life, okay?
To have life and even eternal life is to be in union with Christ. And when we have Christ and when we accept Him, we are in union with Him. And He does not leave us. He does not forsake us. He dwells. He indwells the believer. Okay? And because He does, His love is in us. Kung kaya ang sabi ng Romans chapter 8, nay, in all these things, ano po? At habang nasa atin ang pag-ibig ng Diyos, abay, sino nga ba ang makapaghihiwalay sa atin? At sino nga ba ang makapagdidiin sa atin na sukat na, tatalunin tayo? Wala na pong ibang mas patayo kundi ang pag-ibig ng Diyos. Wala na. Ang ating mga uri ng pag-ibig, naku, maraming pong pag-ibig hindi pwede mag-conquer. Pero ang pag-ibig ng Diyos, it conquered everything. And look at this. Sabi ni Paul, I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, okay, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor even depth, nor any other creature. Kung creature man po itong nCoV na to, itong novel coronavirus na ito, pang physical lang ang maaaring effect niyan po sa atin, but they are not able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. At yung pong pagiging conqueror ay isang bagay na dapat i-claim po natin. Okay? Hindi yung ipapanalo ko pa. Hindi, panalo na po eh. Sapagkat si Kristo ay nabuhay mula sa mga patay. Kung kayo'y naniniwala na si Kristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo, abay kinakailangan din po maniwala tayo na si Kristo ay nabuhay na maguli. Okay? Sapagkat it is senseless. Kung kaya nga po tayo mga mananampalataya, tayo mga biblical Christians, ang atin pong Kristo ay hindi nakapako sa krus, kundi wala na sa krus. Okay? And because of that, we're conquerors. Through Christ, who loved us. Secondly, okay? Ano naman yung second pong ito? Well, we turn to Revelation, chapter 2 and verse 26. No? Yun lang pong talatang yan. Isa lang sa mga talata na ating pupuntahan. Ang sabi po rito, and he that overcometh and keepeth my works unto the end, to him will I give power over, and so forth and so on. Actually, this is just one of the verses na mayroong overcometh, yung word na overcometh. No? In fact, doon sa 1 John chapter 5 and verse 5, ito ang sinasabi ni John. This is how he writes this. Who is he that overcometh the world? But he that believeth that Jesus is the Son of God. Now, I said a while ago, na ang premise po ng ating pagiging conqueror ay ang pag-ibig ni Kristo na nasa atin. Okay? Yun ang premise nun. O si Kristo at ang kanyang pag-ibig na nasa atin. Okay? Ano naman ang premise ng pagiging overcomers po natin? Okay. Now, ang sinabi doon sa 1 John 5 ay ito. Binasa po natin, he that overcometh the world, but he that believeth that Jesus is the Son of God. So, ang attachment din po niyan ay the Lord Himself. Okay? Now, doon sa Revelation chapter 2 verse 26, notice na ang attachment po doon is he that keepeth my word. Okay? Doon sa isa pang bahagi sa Revelation, ito po ay marami dito sapagkat we draw from the word, yung mga words na overcometh sa King James, na sinabi ng ating Panginoon sa mga churches. Halimbawa, meron doon sa Revelation 2:7, meron sa Revelation 2:11, meron sa Revelation 2:17, meron sa Revelation 2:26, meron sa Revelation 3 verses 5 to 6, meron sa Revelation 3 verses 12 to 13. At meron sa Revelation chapter 3 verses 21 to 22. Ang palaging sinasabi ng Panginoon na ito, he that overcometh. So, maaari tayo maging overcomers. However, kinakailangan po may premise. Are we simply overcomers because yun ang sinasabi? No.
meron pong dapat na premise, na pundasyon ng pagiging overcomers po natin. Ano yon? Kanina nabanggit natin, unang-una ang persona ni Kristo. He that believeth on the Son. Okay? Ikalawa, ang nakalagay po sa bawat verse na ating tinunghayan doon sa Revelation ay ito. Ang sabi, hear what the Spirit saith unto the churches. Oh, ibig sabihin, hindi lang po pala yung pananampalataya kay Kristo, kundi may kinalaman po ang kanyang salita at may kinalaman ang Espiritu. Okay? You hear that? The Lord Jesus Christ Himself, His Word, ang salita ng Diyos, at ang Spirit. So how does this come to us? We are overcomers, no, because of Christ, His Spirit, and His Word. Outside of these, we cannot be overcomers. Una kanina, outside of Christ and His love in us, we cannot be conquerors. In the matter of being overcomers, yung mapagtagumpay, okay? Mapagtagumpay. We cannot be, hindi po tayo magiging mapagtagumpay labas kay Kristo, labas sa kanyang Espiritu, at labas sa kanyang salita. Kung kaya nga po, no, kinakailangan nating unawain. Alam niyo, itong laban natin sa COVID-19 ay hindi po laban na wala tayong ginagawa. Okay? At ang ginagawa po natin ay merong mga, ang sabi nga nila, protocol. No? Merong mga gawa na isineset sa atin na kapag hindi mo ginawa, abay may expose ka. Hindi ka magiging matagumpay. Okay? Ito ganun din po ito. We are overcomers. Pero hindi yung i-claim lang po natin. Because we become overcomers according to His Word, sa ating pagsunod kay Kristo, at sa pagkilos ng Espiritu po sa atin. Kung kaya, itong programang ito, sa pagpapahayag pong ito, nais kong maging very practical ang approach natin. Hindi natin mapagtatagumpayan itong laban na ito sa COVID-19 kung hindi tayo susunod sa mga alintutunin na praktikal. Hindi tayo mag-social distance, hindi tayo magka-quarantine, hindi tayo magre-raise ng ating immune system, hindi tayo, marami po tayong kinakailangan gawin. Kung kaya mahigpit, mga kapatid at mga kababayan, itong ginagawa, gayon din po ang ating pagiging overcomer sa lahat ng bagay, sa pananampalataya. Wala po itong inconsistency. Ang punto po natin, mapagtatagumpayan po natin ito. Kung kaya, palagi kong sinasabi, ang mga mananampalataya mismo ang dapat magpakita ng solidarity, ng pagsunod sa salita ng Diyos. Kung kaya nga, yung mensahe ko ng isang araw, no? Sabi ko, we will win this war against COVID-19. Pero anong gamit po natin? Ang gamit natin ay mga virtues. Ang naalala niyo ba yun kung alin? Obedience. Hindi po ba? Okay? Ano pa? Hindi lang po obedience, kundi wisdom. Okay? Hindi lang yan. Meron pa tayong unity. Pag hindi natin pinakita yung mga virtues na yan, abay, hindi po tayo mananalo. Hindi armas ang ating kinakailangan. Hindi basta-basta, manalangin tayo, ala naman tayong ginagawa. So, pag salita po ng Diyos yung pinag-usapan, meron tayong pagsangguni at meron tayong pagsunod. Okay? Then we will be overcomers. Okay? In Romans chapter 12 and verse 21, be not overcome of evil, but overcome evil with good. Where do we get the good? From the Word of God. Okay? Now, kung kaya nga, napakaganda ng sinabi ni John. Ang sabi ni John sa 1 John chapter 4 and verse 4, sinasabi niya, ye are of God, little children, and have overcome them, because greater is He that is in you than he that is in the world. So ang bottom line po natin, if we are to be overcomers, let us recognize that we need the Lord, we need His Word, and we need His Spirit to lead us. Okay? At gayon din po sa bagay ng physical na laban
sa COVID-19. Number 3, my last point. Okay? Sandali na lang po ito. We are 5 minutes away, no? Para sa GCTV. Okay. Now, doon sa 1 John chapter 5 verse 4. Okay? Ano nga yung how do we become conquerors? We become conquerors because of Christ in us and his love in us. How do we become overcomers? Because of Christ in us also, because of his word and the Spirit. Now, ito naman in 1 John chapter 5 verse 4. For whatsoever is born of God overcometh the world. Oh, okay. What is in the world? Ay, lahat po na nasa mundo, pati yung COVID-19. Kasama na yan. No. And this is the victory that overcometh the world, even our faith. Ibig sabihin, mga kapatid, may kinalaman ng pananampalataya. But it's not just a passive faith. Okay? Marami po ang nagkiklaim ng faith, pero yung pananampalataya pong bulag, yung pananampalatayang walang pagkilos. Ang pananampalatayang walang pagkilos ay pananampalatayang patay. Yan ang sabi po ni James. Okay? Ang uri ng pananampalataya po natin ay may pagkilos sang ayon sa lahat ng nasa atin. Balikan po natin. Sino nasa atin? Si Kristo. Okay? Ang kanyang pag-ibig nasa atin. The Holy Spirit is in us. And the Word is in us. Ang kanyang kalooban, ang kanyang salita ay nasa atin. At sa lahat ng ito, ano po, kung ikikilos natin ang presensya ng lahat ng ito sa ating buhay, yan ang faith. Okay? Yun ang pananampalataya. Kaya ang pananampalataya po ay hindi pananampalatayang bulag. Ang pananampalataya ay pagkilos. At hindi basta pagkilos. Ang pananampalataya po ay hindi confidence. Faith is not, iba po yung confidence. Ang faith is something na ikinikilos po natin because of the presence of Christ, His Spirit, His love, and His Word in us. Kaya, ang bottom line, it is the faith that makes us victorious. It is our faith that gives us victory. Okay? And what is faith? It is the action that we do based on the presence of Christ in us, His love in us, and when His love is in us, His love takes hold of us. Yan ang sinasabi po na His love constrains us. Takes hold of us. Hindi tayo makakahulagpos. Ang pag-ibig po ng Panginoon, sa pag-ibig niya sa atin, isusukli natin ang pag-ibig natin sa Kanya. At hindi tayo ikikilos natin ang pag-ibig na yan. The Spirit, at ang Kanyang Spirit ay palagi pong nagkukonvict sa atin, nagtuturo sa atin, naglilid sa atin as we look into the Word of God. Now listen, we are not simply followers of the Word. Because of the Spirit in us, okay, ay yung salita po ng Diyos ay nagiging pong buhay natin. Hindi lang tayo basta-basta nagiging no, ito po'y nagiging buhay natin. Kaya that becomes faith. And when we do this, all the actions according to this, then we become victorious. Faith gives us victory. Okay? So naunawaan po natin yan. Conquerors, overcomers, and victories. Well, all these mga kapatid ay sana'y maibahagi natin sa inyo. Kung hindi po kayo tumanggap kay Kristo, tumanggap kayo. Siya ang kailangan niyo sa inyong buhay. For now, balik-balikan niyo yung ating mga awit, awitin niyo yung mga choruses natin, and let those songs comfort you and lift you up, lalo yung ating mensahe sa gabing ito. With this, magpapaalam po tayo sa ating coming together. I'll see you again tomorrow. We may not know tomorrow, but we know who holds tomorrow. God bless you.